Itago niyo na lang po ko sa pangalang Hana. Isa po ko sa mga matatagal nang nakikinig sa podcast ninyo at ngayon nga ay nais ko naman pong subukan na sariling kwento ko naman ang aking pakikinggan. Ito po ay karanasan namin ni Tita sa bahay namin sa Makati. Nakabakasyon po sina Lola dito sa bahay namin noon. Galing pa siya sa Capiz kaya alam kong pagod siya sa biyahe. Maggagabi na kasi din nung dumating sila kaya nag-offer ako sa kanila ng makakain at maiinom habang nagkikwentuhan kami sa kusina. Nang matapos, niready ko na ang kwarto kung saan magpapahinga sina Lola. Niyaya ko pa nga na, "La, dito na lang po kayo magpahinga. Niready ko na po ito para sa inyo talaga." At nagpasalamat naman siya sa akin, sabay higa sa higaan. Katabi ko si Lola sa higaan nun kasi isa lang ang kwarto sa bahay at dahil ako lang naman din ang mag-isang tumitira doon. Si Tita naman kasi ay laging nasa sala natutulog. Yung bahay po kasi namin sa Makati, Sir Red, ay ganito ang itsura. Pagpasok sa pinto, sala agad ang iyong makikita. Katabi na nun ay kusina at sa magkabilang side naman may pinto na pagpasok mo ay ang kwarto kung saan kami natutulog ni Lola. Ilang oras ang lumipas. Narinig ko si Tita na parang may kinakausap sa sala. Lumabas ako para tanungin siya. "Tita, sino kausap mo dyan?" Ang sagot niya, si Lola mo. Nung oras na nasa kusina pa, nagkakape. Paano din siya makakatulog niyan? At nagtaka talaga ako, Sir Red, sa sinabi ni Tita dahil bukod sa oras na ng gabi at hindi naman ugali ni Lola na magkape ng ganong oras, kaya napatanong ako kung ano ang sinasabi ni Tita. At isa pa, Sir Red, katabi ko si Lolang matulog at andun siya sa kwarto. Himbing na himbing. Doon ko nakita ang takot sa mga mata ni Tita dahil sa mga sinabi ko. At kahit ako rin noong time na iyon, Sir Red, ay hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko. Nagtataka ako na natatakot dahil din sa sinabi niya sa akin. Paninigurado niya, "Hindi nga. Ikakikita ko pa nga lang sa kanya kanina bago ka nagtanong sa akin." "Ay Tita, sigurado ako. Halika, tingnan mo na lang si Lola sa kwarto." Sabi ko habang itinuturo si Lola na mahimbing na natutulog nga sa kwarto. Mas lalong natakot si Tita nang makita nga si Lola roon. Tulog. Napatanong na lamang siya habang hinihimas ang nangingilabot niya mga braso na, "Sino pala yung kamukha niyang nakita ko?" Sindak. Hello po sa inyo, Sir Red, at sa bumubuo ng inyong podcast. Ngayon pa lamang po'y magpapasalamat ako dahil napili ninyong basahin ang aking sindak story. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lynn, and recently ko lamang po na-discover ang inyong podcast sa Spotify. Sobra po akong nalilibang at nakakatanggal po talaga ng pagod. Ako po ay naririto ngayon sa Taiwan. Marami po akong nakakatakot na karanasan kung tutuusin. Pero pipiliin ko na lamang po ang ikikwento ko na mas tumatak sa aking isip. Uumpisahan ko po ang aking kwento nung ako ay 15 years old pa lamang. Galing po kami ng aking kaibigan noon sa palengke. Kung mula po doon,
45 minutes pa ang itatagal ng pagdadrive mo patungo sa bahay ng aming friend. Alas 7 na nga po iyon ng gabi nang mangyari. Kasama po namin yung jowa ng friend ko nung time na iyon kasi siya po yung nagdadrive ng motor. Nung papauwi na po kami galing sa palengke, may madadaanan po kasi kaming kurbadang kalsada. Ang left side po noon ay bundok at ang right side naman po ay karagatan na. Umaambon din nung time na iyon. Sa gawin din pong kaliwa ng kalsada ay nakatindig yung satellite po ng Smart. Nung nandun na po kami sa kalsadang iyon, may nakita po talaga kaming naglalakad sa tabi ng kalsada. So habang papalapit na kami, nawiwirduhan naman ako at sa isip-isip ko, tinatanong ko ang sarili dahil bakit naglalakad yung mama na iyon doon sa parting iyon na madilim. Ang mas ipinagtataka ko pa nga, Sir Red, ay nakasaklob ng fishnet yung ulo niya. So nung pagkalampas po ng motor namin sa kanya ay nilingon ko po siya agad at talagang nanghilakbot po ako nang bigla siyang mawala ng ganun kabilis. Halos lahat po ng mga balahibo ko sa katawan, Sir Red, ay otomatikong nagsitaasan dahil sa kilabot. Sinabayan pa po ng sigaw ng friend ko kasi pati po pala siya ay lumingon. Sobra po ang takot namin nung time na iyon at muntik na nga po kaming madisgrasya dahil na-distract yung jowa niya na nagmamaneho ng motor. Pero buti na lamang ay hindi po ganun kabilis ang pagpapatakbo niya ng motor dahil kung hindi, tiyak ay maaaksidente kami. Kinaumagahan, nang ikwento namin ito sa iba pa naming mga kaibigan, doon po namin nalaman ang haunted history, ika nga, nung kalsadang iyon. Ang sabi nila, meron daw po palang pinatay na guard sa gawing kurbada ng daan na iyon. Parang nakursunadahan daw po at hinold up. Napatay sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng ilang beses at pagkatapos pa nga daw po ay sinakluban ng fishnet sa ulo. Doon ko napatunayan at napagtanto ang nakita ko kagabi. Ang lalaki na naglalakad at may saklob na fishnet sa kanyang ulo. Ito naman pong pangalawang kwento ko ay nangyari noong 2016. Nung time na iyon ay meron po akong job order under LGU. Bale na-assign po ako sa isang ospital bilang assistant cook ng dietitian. Ako po yung nagsiserve ng pagkain sa mga patients. Isang linggo bago po magfiesta sa bayan namin, meron pong na-admit na matandang babae. Na-confine po siya ng 4 na araw sa ospital at sa aking tansya ay nasa 65 to 70 years old po siya. Hindi ko naman din po tinanong kung ano yung reason kung bakit siya na-ospital. Pero ito na nga po. Sumapit ang fiesta sa bayan. At dahil under LGU po kami, obligado po kaming tumulong sa preparasyon. Hinati kami sa morning at night shift. Mas pinili ko nga po yung night shift kasi medyo malayo din yung bahay namin sa munisipyo. Pwede na po ako makitulog sa ospital matapos ang aking duty. So dumiretso na po ako sa munisipyo nung time na iyon para tumulong. Ang dami nga din po talagang gagawin pa kung tutuusin. Ang dami pang prepare. Sobrang gabi na nga din po na nakabalik ako sa ospital para magpahinga. 11 PM na nga po ay nag-decide ako na mag-shower. Pagkatapos ko nun ay tumambay po muna ako sa nurses station para makipagkwentuhan sa mga nurse na naka-duty.
Inabot na nga din po kami ng alauna sa pagkikwentuhan. So habang nakikwentuhan po kami noon, Sir Red, nakakaramdam po ako ng antok. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan na nakaidlip na rin po ako habang nakayukyok sa lamesa at nakaupo sa upuan. Bigla po ako naalimpungatan sa hindi ko malaman kung ilang oras na bang nakalilipas. May matandang babaeng pasyente na gumigising sa akin. Masasabi ko pong pasyente siya dahil bukod po sa kanyang suot ay meron po siyang dalang swero. Sabi niya ay ubos na daw yung laman nun. So sinabi ko sa kanya ng magalang na saglit lang at gigisingin ko yung nurse dahil siya ang dapat na magpalit nun. So ginising ko na sa room yung nurse para mapalitan na yung swero ng matanda. Tapos nagtanong na lamang yung nurse sa akin kung nasa ang ward naroroon yung pasyente at sinabi ko na nasa female ward. Napatulala po yung nurse sa akin. Titig na titig siya ng ilang segundo na animoy magkahalong nagtataka at natatakot. Kalaunan ay namutla po siya agad, Sir Red, na labis kong ipinagtaka kaya tinanong ko kung okay ka lang ba sis? At pagkatapos nun ay inamin niya sa akin habang nanlalaki pa ang kanyang mga mata at nanlalamig ang kanyang mga kamay na, "Uy, gagi ka. Wala nang pasyente sa female ward. Yung nakakonfine doon ng isang araw, namatay na." Yung sinasabi mo ba yung matanda na nakakonfine doon? Wala na yun. Namatay na siya sis. At nilukob po talaga ako ng kilabot, Sir Red. Parang lumaki talaga yung ulo ko dahil sa hilakbot. Nakausap ko pa talaga at nakita ko siya. Hindi lamang iyon, Sir Red, kundi dumampi pa talaga ang kanyang solidong katawan nung ako ay ginigising niya. Dahil sa pangyayari ay hindi na rin po ako nagbalik sa pagkakatulog at iniisip ko talaga ang itsura ng matandang iyon. Sa tuwing nai-imagine at bumabalik sa aking memorya, Sir Red, kinikilabutan talaga ako. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.